Hello guys, what's up? This is Sir Chris and magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na po, kung napapansin nyo, malapit na pong dumilim. And yun po, pauwi na po din kami ngayon. Kasama ko pong bumaba silang lahat, si Sir Oyed, si Ma'am Bobby Jean, and si Sir Mark, no? Pero nauna na sila. Kasi share ko lang po, no? Kasi kanina nasa huli ako, no? May kasama kasi kaming bumaba na mama or yung isang mag-aaral namin na may anak na, no? Then classmate niya yung anak niya. So yun po. Ngayon kasi ting harvest nila ng mais. So at yun nga, bebentahan nila is malayo sa lugar nila. I mean malayo sa Sitio Langilan, no? Doon pa sa Sitio Langan. Malayo-layo din yan. Then may pahirapan nga talaga sila kasi yung mais na harvest nila sa ilog nila pinapadaan, no? And from their farm to from farm to sa ilog, no? Nako-consume na ng parang kayang isang oras yata, no? Isang oras na babaan. And then hindi pa kaya ng hindi pa kaya na madala lahat kasi nga madami din silang na-harvest, no? By God's grace, thank you Lord. So yun, fast forward tayo. Yun, yung mga lalaki yung in charge na na maghakot tas magpaanod sa ilog ng mga na-harvest nila na na-harvest nila na mais. And yung mga babae ngayon, yung kasama nga namin, may bumaba na mga babae kasi nga sila yung in charge na mamili ng mga kailangan nila, no? So yun po, alam naman natin kung sanay kayo sa farm na hindi rin biro yung trabaho na pagmamais, no? Mahirap yan. Sa pag-harvest pa lang, yun, madapaw na. Dapaw yan sa amin eh. Ewan ko lang sa Tagalog. Yung Makati, yung parang balahibo na Makati. Then, isa pa, pagkatapos na i-harvest, na sila? Next naman na process is, tawag sa amin lubo, no? Yung inaalis nila sa pakaw. Ewan ko ng Tagalog ng pakaw sa mais. Yun nga, no? Tapos binibilad pa. So hindi talaga hindi madali ang magmais, no? Pero by God's grace, tapos na sila sa ganyan. Then papunta na silang Langan, no? Doon kasi yung bagsakan ng mga binibenta nilang mais, no? Hindi lang mais, meron din silang binibenta baka. Yun. Tapos yun nga. So ngayon, fast forward tayo. May sumama nga sa atin na isang mama. Pero nung madaanan namin yung anak niya naliligo sa sapa, yun, hindi na mapigilang umiyak. No? Hindi na mapigilang umiyak ni baby ko pa naman yun. Yung isa sa mga estudyante ko, grade 2. So gusto niya talagang sumama. Kanya, Hirap talaga sa masakit sa sa damdamin na nakita ka ng estudyante mo na umiiyak. Tapos hindi lang iyak na iyak, ha, yung iyak talaga na nagwawala ba. So gusto ko siyang isama. Pero mahirap din, no? Kasi mahirap din na makisali tayo sa mga programa ng buhay nila, no? So yun nga, tinanong ko kung pwede bang isama. Yung mama niya sabi niya wag na lang daw. So yun, hindi na ako nakisali sa sa conversation nila. Kasi manubo din yung nagwawala na yung bata, tapos hindi ko din binigyan ko ng pagkain na tahimik saglit. Tapos nung mag-umpisa na naman kaming maglakad, ayun, umiiyak na naman, no? So
bilang isang guro, masakit or nasasaktan din ako ba, no? Lalo pat yung estudyante kong yun na umiiyak is present palagi yun. Hindi talaga yun nag-absent, kahit hapon nandun, present yun. Then sa gabi, pag hindi pa siya natutulog, sumasali sa tutorial natin, no? So yun nga. So fast forward tayo, iniwan ko na lang sila kasi di ko matiis, no? Baka makialam pa tayo sa mga plano nila, so mahirap din, no? So yun nga, nag-iwan na lang tayo ng pagkain, biscuits. Whew. So nandito na ako sa may ilog, and hoping na safe tayo makakarating sa bahay kasi meron din tayong mga gagawin doon, no? So hoping na magawa natin lahat ng mga transactions natin kasi nga babalik na naman tayo dito Sunday. Nga, excited din ako bumalik dito kasi habang papauwi ako kanina, yung mga bata talaga nag-request na nga wag na lang daw umuwi kasi wala daw silang ginagawa pag wala ako or wala yung ibang teachers kasi nga yung ibang mga tao talaga kasi ito yung harvest ng mais nila nasa langan. So yung mga bata na iwan doon, wala nang ginagawa. So nag-request sila na kung pwede di daw muna ako uuwi ngayon, pero hindi rin pwede kasi nga meron tayong inaasikasong mga papeles. And to be specific, papeles po yan para makasahod na tayo kasi nga wala pa tayong sahod, no? Sige lang, yun nga, kahit wala tayong sahod, hindi pa rin natin pwedeng iwan ang pagtuturo dito sa Sitio Langilan, no? Masaya naman tayo sa ginagawa natin, pero yun nga lang, hindi pwedeng wala talagang sahod kasi ano ba naman kakainin ng pamilya natin, and even ako yung panggas natin, no? So hoping na okay na yung salary namin para din na hindi na masyadong mabigatan si Sir Mark, no? So yun nga. And gusto ko lang i-flex sa inyo, no, na dito sa Sitio Langilan talaga, dito ko na feel yung gusto kong mangyari sa mga schools, dati kong schools na na-assign dun sa flex ko na lang dun sa UTIS, no, and sa MIS. Gusto ko talaga na kausapin yung mga chairman or dato, no? Gusto ko talaga silang makausap ng personal. Yun nga po, hindi naman pwede na ganun kasi meron naman talaga tayong chain of command, no? So hindi natin yan trabaho ang ganyan. Pero yun nga, dito sa sa LKES, sa school namin sa Lupong Kaunganan, sobrang happy talaga, sobrang nakakataba ng puso, no? Kasi ang nangyari po ay yung mga magulang na mismo nag-request sila na magsagawa kami ng meeting, and nagkataon din na gusto din Sir Mark na mag-conduct ng meeting. So yun, wait lang muna. So yun nga, nag-conduct sila ng meeting din. Yung trabaho ko doon is taga-video lang, no? Hindi tayo pwede makisali. Then Sir Uyed yung nagsilbing, si Sir Flakiki yung nagsilbing translator, no? So nag-conduct kami ng meeting. So naabutan na tayo ni Boy at ni Julina kasi sobrang tagal natin. So yun nga, no? Masayang masaya ako. Balik tayo sa topic. Masayang masaya ako at kami rin mga guro kasi yung mga leaders, si chairman at si dato at yung mga dato pa ng dalawang sitio is nagkaisa sila, no? Nagkaisa sila na ipagbawal ang pagkakasintahan ng mga estudyante, no? Prinotektahan nila yung mga estudyante nila na hindi pa talaga pwedeng ipag-asawa. So yun nga guys, share ko lang, no,
yan talaga yung isa sa gusto kong mangyari, na sana yung mga leaders na mismo or chairman or dato, sila talaga yung mag-una na magpatupad na bawal disturbuhin or bawal ligawan o pakasalan yung mga estudyante natin. Kasi nga ang nangyayari, kahit anong paghihirap o pagsisikap ng mga guro, no, na turuan yung mga mag-aaral, at kadalasan pa yung mga matatalino o yung mga may ikakabugat talaga ng mga estudyante, sila pa talaga yung napipili na ipakasal. So isa yan sa mga nakakasakit ng damdamin dito. Pero yun nga, dito sa Langilan, Sitio Langilan, sa school namin, Lugpong Kongan Elementary School, ang laki na pasasalamat namin kasi yung mga chairman at dato na yung nag-una na hindi na pwede na magkakasintahan yung mga taga-Langilan or yung mga mag-aaral. And yun nga, happy tayo sa nangyayari kasi yung mga gusto natin na mangyari sa ibang school, nangyayari sa school natin ngayon. And yun nga, so i-flex na natin yan si Boy, isa din yan sa estudyante namin, si Angelica yan. Ewan ko ba kung bakit naging Boy yan. Apakalaking babae naman yan. So yun nga, so safe na silang mag-aral, hindi na sila na didisturbo kasi nga yung mga leader na mismo ang nagbabawal sa mga lalaki na ligawan sila. So yun nga yung story natin ngayon. So hoping na soon, no, makaproduce kami ng mga degree holders, no, soon, or even mga competitive na mga students, mga grade 7 students soon, no? And hoping na sana din yung school namin is lumaki pa, magkaroon kami ng mga high school na classroom, or maging integrated school kami. Kasi para na din na hindi na sila mahirapan mag-aral, kasi yung problema nila pagkatapos nila ng grade 6 sa school namin, yun nga, no, mahirapan na naman sa pagkain, sa transportasyon. At yan yung mga pangunahing dahilan kaya yung iba nag-aasawa na lang, no. Pero yan si Boy, di ba Boy? Di ka magminyo Boy? Di ba ayaw mo Boy? Ayaw niya sumagot, baka gusto niya na. Magminyo na ka Boy? Oh, ayaw niya daw. Very good, very good, very good. So yan lang po, no. So hoping na again you will still continue supporting our reels, vlogs, especially Sir Mark and Sir Oyed Plakiki. Lahat po kami ay gumagawa ng paraan para makatulong sa mga learners namin. At isa na po sila doon. So, I think that's all for this vlog. And as always, ingat. God bless. Bye-bye. Bye-bye.